Tuloy-tuloy lang itong pagkukuhan natin. Dahil nga maraming vlogger na ngayon natatakot. Dahil didimanda daw nila. Pero ako, tinatabanan ko lang yan. Kasi yung mga yan, mga bayaran. At wala sa katotohanan. Kasi pag ang isang vlogger ay may kinampihan, wala na sa katotohanan yan. At paano nila ako gagalawin? Yan ang kuwan ko. Yan ang malaking problema nila. Marapat lang na isuko natin ang maling pananaw ng ating sarili. Ang mga takot ay hindi makakatulong sa atin, gaya yung nangyari sa mga tao doon sa evacuation center ng Canlaon City. Mabuti pa may mga taong nagmamalasakit sa kanila, gaya ng aking source. Kasi siya nagbibigay sa akin ng mga impormasyon eh. Nung miniting daw ang mga tao sa evacuation center, ay sinabi ng ungas na mayor ng Canlaon City. Ito nga si Chubasco Cardenas. Sila mayroong ayuda. Pero nakadalawang buwan na daw mula nung nakadalawang buwan na daw. Ay wala pa rin silang natatanggap na ayuda. Yung iba ay nagkakasakit na at mayroon pang mga namatay. Malaki ngayon ang pananagutan mo, Cardenas. Kasi yung na yan, ikinulong mo sila eh. At napabayaan mo, hindi mo binigyan ng mga pinangako mo. Kaya maghanda ka dahil may sisingilin ka ng mga yan ng compensation eh. Huwag mong sabihin na inutusan ka lang. O, bakit ka sumunod? Mga kuwan mo yan, nasasakupan mo. Bukod dyan, titiyakin ko mabubulok ka sa bilangguan. Hindi lang ikaw, kundi maging pamilya mo, ikukulong din. Kung ilang buwan na ikinulong ninyo yung mga tao dyan sa evacuation center, ganun din sila. Kaya paghandain mo na sila. Pati mga alipores mo. Yung nangyari sa Surigao ay may hidden agenda ito. Ito nga yung para sabihin na ang mga tao ay huwag lumaban sa gobyerno. Wala. Sino ba lalaban? Bukod yan, pare-parehas naman kayong mga magnanakaw eh. Walang itulak kabigin sa inyo eh. Si Sara. Yang yung bugok na Marcos, BBM, yung mga politiko dyan. Kasi yan ang hidden agenda nila. Bukod doon sa natatakot na tuluyang malantad yung mga ginawang pagnanakaw, lalo na yung budget. Yung pinakakurap na budget sa kasaysayan ng mundo. Yan ang kasaysayan na nga ng mundo eh. Ngunit nakabuti din naman yung ginawa ni Adlaw upang malaman ng mga taong bayan tungkol sa pagbebenta ng mga lupa sa mga dayuhan. Ang bigat kasi yung mga pinaggagawa nito mga ito eh. Talagang binaboy nilang ang constitution eh. Bukod doon sa anti-dynasty, mga yung ICC na yan. Kasi sinasanggalan nila ng China at saka Amerika yung mga na yan eh.
yung BBM na yan at saka yung Duterte na yan eh. Kaya hindi makapasok eh. Palibasa may veto power. Kaya nga ang reklamo ko sa kay Guterres, bakit ang Pilipinas na siya nagpipinance ay walang veto power? Ano ba naman yan? Mga ng mga group of five, walang silbi yan. Sang-ayon sa 1987 Constitution ay mahigpit na nagpapatotoo na ang regulasyon ng mga na tanging mga Pilipino lamang ang may karapatang mag-ari sa lupa. Pero binabaliktad nila. Ito mga kongreso na ito, kung ano-anong pinaggagawa nila. Palibasa puro magnanakaw, kaya walang alam sa batas yan eh. Kaya ang alam lang nila, mag-imbestiga on the aid of legislation kuno. Mga tanga-tanga yan, mga yan eh. Bakit ayaw ninyo ako ireklamo? Yan lang ang hamon ko sa inyo. Mahusay kayong manakot, pero ako, hindi ninyo kayang takutin. Hindi ninyo ako kayang pigilan kahit anong gawin nyo. Sa kaso ng residential, walang limit kung gaano kalaki ang lupa na maaring mapasa developer. Gaya yung kay Villar. Pero kailangan ipakita niya legal. Yung ginagawa ng mga putang ng mga bilyar na yan eh. Pag alam niya yung malaki yung lupa ng at tax declaration lang eh. Walang hinanap yung mga bilyar na yan eh. Kundi yung ganun eh. Tinitignan nila sa Bureau of Land kung ano yung mga na malapit sa mga syudad eh. Pagkatapos, yung isang paa, ipapasok niya. Ngayon, pag walang nagreklamo dahil hindi naman na alam ng mga tao, ipapasok pa niya yung isang paa niya. Kaya yan, pagkatapos gagawa na nila ng titulo. Sasabihin dun sa kami may-ari niyan, may titulo kami. Pero yung tax declaration, dapat igalang din. Kaya nga yung putang ng money bilyar na yan eh. Sinasabi nila buhay, patay na yan. Matagal na. Saan ka naman nakakita? Mas matanda yung anak kaysa dun sa pinalalabas nilang money bilyar. Matanda na rin yan. Yan, ibinaon ng buhay ng mga inchik. Hindi ko lang nalaman kung saan nila binaon yan eh. Dahil inimbitahan nila. Pero doon sa lugar na pinag-imbitahan nila, may hukay na. Ginapos nilang nakatayo yan eh, na ibinagsak sa lupa eh. Na yung pangalawang, yung hukay na yon ay malalim din eh. Pagkatapos, patayo yan na ikinwan. Pagkatapos tinabunan ng lupa yung hanggang doon sa katawan niya. Nagmamakaawa yan. Ngayon, umiiyak na yan. Pero tinatawanan ng mga inchik. Yung mga inchik ang tumira dyan eh. Kaya nga, nung magsawa na sila, tuluyan na siyang tinabunan. Tapos nag-uwian na. Alam niya ni Cynthia. Kasi maaring nasagasaan din niya yung nabili ng mga inchik na lupa. Inangkin niya. Dahil alam niya eh, no bawal eh. Maliban na lang kung ito ay agricultural land. Yan ang maraming inchik dito na bumili na yung mga nasa palayan. Mga agricultural land. Tinambakan na nila. Kaya nga, napakahirap yung pinaggagawa ng gobyerno natin eh. Magmula pa kay Duterte yan. Diyan nagsimula yan. Yung mga kagaguhan na yan. Pinagpatuloy naman ni Marcos. Kaya, sinasabi nila, kasi ito yung mga yung nangyari nung si Marcos, yung diktador na Marcos, yung nagnakaw ng war damage, na idineposito niya yung pera doon sa UBS storage. Nagkuhan siya ng custodial account.
At yung account na yon, dali lang iayos natin. Ay, ang beneficiary niya ay yung CCP, yung Communist Committee ng China Communist Party. Ngayon, yung mga idiniposito niya doon ay mga treasury note ng 1932 to 1934 na ang nag-issue ay itong Federal Reserve Bank. Ngayon, nung magkaroon ng maturity, yung custodian account na yan, ayan ang unti-unti nilang pinapalit sa Amerika. Nahuli kasi ako ng pagpalantad yan Kaya nung malaman ko nagkuka niyan, research ko yan. Natagpuan ko yan, yung custodian account na yan, ay kinuha niya, itinatag ng diktador na magnanakaw na Marcos doon sa Belgium. Kaya nagtaka ako, bakit nagpunta ito si Marcos noon, itong bugok na BBM na ito na isa din mapag-angkin ng hindi kanila Nagpunta yan sa Belgium at tinatanong yan. Dahil nagkukan na sila noon nalilito na sila kung saan sila kukuha ng pondo ng Maharlika Investment Fund Kaya yan ang ginagawa ngayon ng yung national grid na yan ay sasabihin na ikinuan na ng putang inang magnanakaw ng mga Marcos na yan sa Maharlikang General. Kinuha yata yung 20% yan. Dahil, bayad din yan Ngayon, kung wari lang yan, yung pagbili niya ng mga incheck. Dahil yan, para sabihin na yung Maharlika Investment Fund ay mapapadoon na. Pero yan, party lang yan doon sa ibinigay ng magnanakaw na Marcos. Trilyon ng kwan yan. Ngayon, ito ang problema na ngayon ng Amerika. Kaya nagigipit din ang Amerika ngayon. Dahil nga doon sa mga treasury bond niya. Yung US debt na sinasabi nila, utang ng US na tinutubos, yan ay mga treasury bond yan. At ang pinagkunan niyan, doon nga sa custodian account. Ngayon, ang beneficiary nga itong mga inchik na ito. Ikinuan niya kay Mao Zedong yan. Ngayon, nung pagkuhan ng US debt na yan, babayaran nila. Pero, para makuha niya, dahil pag-aari ng Pilipinas yan, kaya dito din nag-i-imprenta ng dollar. Sabihin ko sa inyo, totoo dito nag-i-imprenta ng dollar para ibayad ko doon sa mga incheck doon. Ngayon, yung pera na yon na napupunta sa incheck, dinidevelop naman nila para sa Red Army. Pagkatapos, yan ang pinanglalaban sa atin. Kaya yan, sisingilin ko si Siping. Ipapalabas ko talaga yung mga treasury bond na yan dahil hindi naman pag-aari ni Marcos yan Paano masabing pag-aari ni Marcos yan? Samantala, siya ay isang isang trustee, pinagkatiwala, pero gusto niyang angkinin na. Kaya nga nakikuha niyan sa group of 5 At yung mga treasure na ibang nakukuha niya noon, dinadala niya sa China para sabihin may mga ginto din doon. Walang ginto ang China. Sabihin ko sa inyo totoo, dahil kung may ginto yan, matagal nang miniminan na nila yan. Kaya ngayon, nalalaman na ninyo ang katotohanan. Yung China na yan, ginagamit sa atin. Pagkatapos, natataranta na sila.
Dahil yung mga treasury bond na yan, mga treasury note na yan, ay hindi ko na pinagagamit yan. Oh, may karapatan ako. Kaya yan, natataranta na pati Amerika. Kaya nga, hindi na makakibo si Trump natataranta na rin. O yung sabihin ko na si Larry Ping, na sina Kuno, may-ari ng BlackRock. Hindi naman sila may-ari Dahil ang kanyan, ang namumuno sa BlackRock ay itong Goldman Sachs na may kaugnayan sa Committee of 300 at saka sa mga Marcos. Habulin ko lahat yung mga pera na yan. Kaya diyan sila nakukan ngayon, natataranta. O ngayon, hindi na daw nila kukunin ng Pilipinas. Kaya yan, palabas lang yan. Gusto kasi nila maangkin yung mga kayamanan na nakalaan sa mahirap. Porque mahirap, kayang-kayang walang yain ng mga Marcos. Yung mga Duterte na yan. Kaya diyan ngayon ang problema na nila kung paano ang gagawin nila. Kaya pinag-aalsa kayo. Huwag ninyong pansinin yan. Yung nagkukang kayo. Sila lang ang makikinabang dyan pag umalsa kayo. Huwag ninyong pagpapansinin yan. Ultimo si Leni. Huwag ninyong pagpapansinin yan. Kaya sabi ko nga pag pinansinin ninyo yan, umalsa kayo, pero anong mangyayari? Pauupuin nila, patatakasin nila si Kwan. Kaya nga gumagawa na sila ng paraan upang makuha sa Ukraine matapos ang gera doon Ngayon, pauupuin nila si Leni. Akala mo ba si Leni matino? Kasama sa inner circle yan Sayang lang yung pinaglaban ng asawa niya. Dahil yan, kasama nila dilema yan. Lahat yan, nasa inner circle, yung mga malalaking yung mga senador, congressman, nasa inner circle yan. Hindi yan makapalag. Dahil oras na humiwalay sila, patay sila. Papatayin sila. Ganyan ang kanyan. Pagkatapos ipanlalaban sa atin, pati yung Burman rights, natataran, gusto nang angkinin ng China. Tangina. Kaya nga sabi ko, huwag kayong luluko-luko sa akin. Hindi ninyo alam ang kalibre ko. Yung kapasidad ko, kung paano. Kaya yan ngayon, paano yan ngayon? Kaya yung mga kabukuan na yan, yung mga kabaliktaran yan. Yung sinasabi nilang economic yan ay capitalism pa rin yan. Kaya natataranta ng China, natataranta din ng Amerika. Hindi nila ako kayang pasunurin. Hindi rin nila ako pwedeng galawin. Dahil unang-una, yung deuterium. Papaliwanag ko lahat yan tungkol sa deuterium na marami pang Kaya nga, dyan sila. Dahil kung sino may hawak ng fuel of the future, siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan, pinakamakapangyarihan na bansa. Yan ang kinukuhan. Pagkatapos sasabihin itong mga vlogger na ito na umaangat daw. Paano umaangat? Kaya nga, yung pera na yan ninakaw nila. Yung pilit sila nag-imprenta ng dollar. Yan, malalaman ko yan. At hindi pwedeng hindi ko malaman yan. Dahil yan, may kopya yan doon sa PNB Naga. Lahat ng galaw ng mga dito, financial nila dito, nandoon sa PNB Naga. Kaya nga dalawa ang Bangko Sentral sa Naga. Yung sa likuran ng PNB, Naga, at saka yung patungong pili na merong bagong building doon upang iligaw. Akala nila hindi ko alam yan. Kaya nga, yun ang minisyon ko sa Bicol noon. Inuna ko yan upang hindi nila magalaw yung mga nakatago doon. Dahil yun, nandoon yung bolt na yun. At saka, ito namang Alex Gonzales na sinasabi na pag sino daw ang talagang claimant na totoo,
punta daw doon sa Malacanang. Eh, yung pintuan na sinasabi mo, ulol, o katanda-tanda mo na. Akala mo, kaya mo kung ululin? Dahil yan, may nangyari na yan doon kay Miss Aruba, yung kaibigan kong matandang babae na manghuhula ni Marcos noon. Ikinulong siya doon. Yun, pag nakulong ka doon, mahirapan kang lumabas. Pero palibasan, may hawak din yon, nakalabas siya na hindi namamalayan. Kaya yung nakikita ninyo nakapadlak, yan ay kwarto sa Malacanang yan. Na kung sino makapasok doon at makaupo daw doon sa trono doon, walang trono doon. Oh, sabihin ko sa iyo, ang totoo, Alex Gonzales. Nagsusumbong ka pa doon sa mga kakilala ko na hindi kita pinapansin. Eh paano? Huli na kita eh. Ngayon, ituloy na natin itong topic natin na ito. Kasi kung developer, pwede yan hanggang 150 hektarya. Pero paano ngayon ang gagawin ninyo? Pero hindi ko basta-basta papalitan ng constitution na patungo sa divine government dahil kailangan ko kayo mabilanggo muna. Pero mas kinapalitan ko yan, may kaso pa rin kayo. Huwag ninyong sabihin, hindi kayo exempted yan. Malaki ang impluensya ng 1987 Philippine Constitution. Ito nga yung Public Land Act. Gaano kalaki ang maaring angkinin ng bawat mamamayan? Ito'y walang tahasang limitasyon. Walang limitasyon na pati kung ito, maaari mo patituluhan sa torrents title. Yung torrent system. Ang titulong torrents ay sistemang pagpaparehistro ng titulo ng lupa na nagbibigay patunay na pagmamay-ari sa pangalang nasa rehistro. At may papasa ang pagmamay-ari ng lupa sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng titulo sa halip na ibang katibayan. Ang isang developer ay may karapatang magkaroon na kahit na 150 hectares na residential land. Ngunit, kung ito'y agricultural, ay mababaliwala. Gaya yung ginagawa ng mga bilya, yung mga palayan, yung mga agricultural na kinukuha nila. Pati yung mga na yan. Tignan mo yung Araneta dyan. Yung Araneta, yung mga Ayala na yan, pati yung lupa ng UP, kinamkam nila. Doon sa Pilcoa, kinamkam nila yung na yun. Paano napakasama, yung may planetarium, paano napasa kanila yan? Ngayon, balak nila sa rin noon, yung gusto din nila mapasa kanila yung lupa ng UP. Mga gahaman ito, mga politiko na ito. Pero hindi naman ninyo ako kayang idemanda. Sa mga corporation, maaari hanggang 1,024 hektarya lamang mula sa private land. Ang mga dayuhan o mga dayuhang corporation ay hindi maaari magkaroon ng lupang pag-aari. Ay bakit ang dami nakabili dito ng mga inchi? Gagamitin nila Pilipino. Pero yung mga Pilipino na yan, pag hindi kumanta yan, makukulong din. Kasi tatanungin alamin kung kanino nakapangalan yan eh. Mga dami yan. Parang Stan Marcos na dami account. Yan ang mga hahabulin sa inyo ng mga dayuhan. Nagpapatayo na kayo dito. Akala nyo, kaya ninyong tangahin ako? Ay, naku, yan ang sinasabi ko sa iyo. Ngunit ang mga dayuhan na yan, may karapatang umupa.
Ngayon, kung ikukuha natin kasi sa magtatayo sila ng isang kumpanya, yung kuha na yan, yung pwede nilang i-guarantor yung lupa nila bilang kapital nila. O, mga 60% ang kailangan nila. Ngayon, kung kulang yung puhunan na 60% na kuan, yung halaga ng lupa, ay pwede nilang tumbasan, dagdagan. Basta ang kwan yan, 60-40. Itong putang inang Marcos na ito, ang gusto niya, 100% na kagad sa mga dayuhan. O, putang ina niya. Kaya nga sinasabi ko, yung maharlikang kwan na yan ang naisip nila eh. Pero nahuli ko na eh, na yung custodian account, kung wari, binili yung national grade, pero yung national grade na yan, nakatayo na yan eh, paano mo bibilhin yan? Tapos sasabihin na, kwan, nakuha ng 20%. Hindi. Bubulat-latin ko lahat yan. Pati yung Singapore na yan, bubulat-latin ko lahat yan. Kaya nga naglalayasan na rin ang mga investor ng Singapore eh. Yan ang kinakatakutan nila eh. Ngunit, may mga exception dito. Yung nabili o nagmamay-ari bago magkaroon ng 1935 Philippine Constitution. Oh, yung mga nakuha noon. Nakuha sa pamamagitan ng mana. Kung ibabatay sa Philippine RA Republic Act 8179, sa mga urban area, bawat isang mamayan ay maaring magkuhan lang siya ng 1,000 square meter. Yung mga sa urban area. Pero doon sa mga rural area, ang bawat mamamayan ay maari lang, yung residential ito maari siyang magkaroon ng 1 hektarya. Mga Pilipino lamang ang kwalipikado magkaroon ng karapatan magmay-ari sa mga alienable at saka disposable land. O, yung mga lugar, public land yun eh. O. Kaya iyan ang sinasabi ko, yung ginagawa ng mga bilyar na yan. Na pag nakita nilang malaki yung lupa mo, at malapit na ma-develop yung bayan na yun, magtatayo na sila ng kwan doon, ng subdivision. At yan, ang mga bilyar, ang pinakamalaking utang sa Pilipinas. Bakit ayaw singilin? Oh, yan ang sinasabi ko, bakit ayaw singilin? Kaya nga kumakandidato yan. Ang mga kwan na yan, mga senador na yan, mga congressman na yan, mga senatong at congressman na yan, ay walang iniisip yan, kundi kanilang sariling interest lang. Proteksyon sa kanilang negosyo. Yan ang totoo niyan. Ang limitasyon sa pagpapanatili sa ilalim ng carp. Ito yung carp, yung kwan ito eh. Nakabang ko na itong carp na ito eh. Yung Comprehensive Agrarian Reform. Ang beneficiary ay maaaring maging 5 hektarya kung ito ay agricultural. May karapatan ka. 5 hektarya lang. Noon ang alam ko kasi bago mag 1987 Constitution 24 hectares eh. Ngayon, 5 hektarya lang. Ngayon, kung mayroon kang anak na legal age na, maaari bawat anak ay madadagdagan ng 3 hektarya. Kung 1 hektarya lang, kung isa lang yung anak mo na nasa legal age na o nagbibinata na, ay yung 5 hektarya magiging 8 hektarya. Ngayon kung 2 yung anak mo na nasa legal age na rin, ay yung
yung 5 hektarya, magiging 11 hektarya. Magkakaroon ng karagdagan 3 hektarya sa bawat kanya, anak niya. Ngayon, kung nahiwalay na siya at nakapag-apply din siya, magiging kwan na yun. Magiging 5 uli. Ngayon, kung mamatay yung magulang, mawawala na doon ang karapatan nun. Dahil naibigay na yun sa mga anak eh. Kaya yan ang pinaglalaban ko. Bakit nagkakaroon? Anong karapatan ng dayuhan na magkaroon ng lupa dito? Walang karapatan. Sila-sila lang ang gumagawa ng sarili nilang batas. Yan ang totoo niyan. Yan ang ipinaglalaban ko. Ngayon, paano? Di alam na ninyo kung paano. Katulad ng incheck. Yung custodian account. Pagkatapos yung ipanlalaban sa atin, ay naku, katarantaduan yun eh. Sino ba may mga pakana niyan? Hindi ba mga Marcos? Mga Duterte? Pagkatapos magkukuang kayo? Pagtatanggol ninyo yan? Sanang katinuan ninyo. Kaya nga, may paraan ng Panginoon. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo yung ibinigay sa akin na pangitain kung anong gagawin ng mga tao. Pero yan, wala nakakaalam dyan. Magugulat na lang yung mga putangin na mga yan. Yung mga magnanakaw na yan. Sige na, ganun na lang.